Halos hindi na umiimik ang asawa ko. At lagi ko siyang nakikitang malayo ang tingin. Nakikita ko rin siya na umiiyak ng palihim. Nadudurog ako ng mga panahong yon kasi hindi ko alam kung paano ko sasabihin yon sa asawa ko. May asawa ko at meron kaming 2 anak na babae. Isang senior high at isang junior high school. Nangyari ang bangungot na to sa mga anak ko nung elementary days nila. May ninong kami sa kasal na malapit din naming kamag-anak. Na halos lolo na rin ang mga anak ko pero ginawan pa niya ng masama. Grade 5 siya nung time na mangyari yon. At mismong sa bahay ng ate laging nandun yung anak ko dahil kaklose niya yung pinsan niya. At dun sila nakikipaglaro kasama yung bunso ko na grade 3 naman nung time na yon. Sumbong niya sa akin. Hinahaplos daw siya sa dibdib at pilit na ipasok ang kamay niya sa maselang katawan ng panganay ko. Nilaro din ng kamay ang ari ng anak ko. Katanghalian daw nang mangyari yun. Nanonood sila ng TV sa sala ng ate ko, which is tita niya. Hinarangan ng unan ng ninong namin sa kasalang hita niya para daw hindi makita ng mga kasama nila. Nakakapasok kasi sa bahay ng ate ko yung ninong namin sa kasal dahil malapit na kamag-anak rin. Close din ng ate ko at barkada niya yung asawa ng ate ko. At kinahapunan ay nagsumbong rin sa akin agad yung anak ko na may ginawa daw sa kanya si ninong. Agad kong pinuntahan ang bahay ng ate ko na malapit lang din sa amin. Sinabi ko yung nangyari kasi bahay nila yun. At ang sagot sa akin ay wala daw silang alam sa nangyari. At nung intense na yung usapan namin ng ate ko ay lumabas din yung anak ng ate ko. Dahil narinig niya yung mga sinasabi ko, bigla siyang umiyak sa harap namin at nasabing pati raw siya ay ganun din ang ginawa. Sobrang nasaktan yung mga asawa rin namin ng time na yun. Na halos ay triple yung galit na nararamdaman nila. At dahil sa nangyari ay parang gusto nilang idaan sa dahas yung galit nila. Pero napigil naman namin sila. Agad-agad din kaming gumawa ng aksyon at nag-file kami ng kaso. Pero nakatunog si Ninong at nakapagtago agad. Buwan ng October nangyari yun at month ng February siya nahuli. Nakulong din agad siya that buong barangay ay nalaman ng lahat ang nangyari sa mga anak namin. Madaming kwento ang kumalat at yung iba'y dagdag bawas na. At habang dinidinig ang kaso ng taong at nakaisang hearing na kami, nung gabing yon ay may napansin ako sa anak ko. Pumasok ako sa kwarto niya dahil ilang araw kong napapansin na tahimik siya at halos ayaw nang makipag-usap sa amin. At nung kinausap ko siya kung anong problema, umiiyak siya at ang sabi niya sa akin ay ang bigat-bigat daw ng nasa dibdib niya. Binubuli na pala siya noon sa school dahil nga doon sa nangyari sa kanila. Niyakap ko siya nung time na yun at ang sabi ko sa kanya ay sabihin niya sa akin ang lahat at makikinig ako. At inopen niya sa akin yung mga pinagsasabi ng mga kaklase niya. Pero may isa pa akong nalaman na hindi ako makapaniwala. Na may ginawa rin pala yung tito niya na pinsan ng asawa ko na high school na noong mga panahong yon. Ay ganun din daw ang ginawa sa kanya. Hinahaplos-haplos at napapaglaruan ng ari niya sa pamamagitan ng kamay. Para akong pinagbagsakan ng langit ng mga panahong yon. At ang masaklap ay parehong anak ko ang ginawa ng kabastusan. Dahil umamin na rin ang bunso ko na nakikinig pala ng time na yon sa gilid ng pintuan. Biglang yumakap sa akin at umiiyak. At ang sabi, mama ako rin, ginanon din ako ng tito namin. Umiiyak lang kaming mag-iina nung mga oras na yun. Nung time na yun, nasa bukid ang asawa ko at kami lang mag-iina ang nasa bahay. Sa sobrang tiwala naming mag-asawa sa palibot dahil lang halos ka mag-anak ang lahat. At isa pa, amo rin kasi namin sila sa bukid at sobrang malapit sila sa asawa ko. At sila rin yung tumutulong sa amin sa kaso ng anak ko. Pero ang hindi namin alam ay nauna pa palang gumawa ng kabastusan yung nag-iisa nilang anak sa mga anak ko. Minsan kasi hinihiram nila yung anak ko at kinukuha nila sa bahay. Kung saan nila sinasama para mag-shopping. Hindi pa nga nag-aaral ang mga anak ko noon ay kasama na nila palagi. Na minsan pa nga iniyaya pa ng tiyahin namin na minsan ay matulog sa kanila. Kasi ngayon natutuwa raw sila sa mga anak ko. At ang kwento ng anak ko, simulado nung grade 3 ang panganay ko. At grade 1 naman yung bunso ko. Nang simula silang bastusin ng tito nila. Nung panahon na nag-confess ang mga anak ko sa akin, ay patong-patong yung problema na nangyari sa amin noong mga panahong yon. Napakalaki ng lugi namin sa bukid. Dahil halos lahat ay napeste at problemado yung asawa ko. Na hindi alam kung saan kukuha ng pambayad sa mga inutang namin na pampuhunan para sa mga pananim namin na napeste. At sumasabay pa yung kaso na sinampa namin. Halos hindi pa laging umiimik yung asawa ko. At lagi ko siyang nakikitang malayo ang tingin at nakikitang umiiyak ng palihim. Nadudurog ako sa mga panahong yon kasi hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang mga nalaman ko sa asawa ko. Letter sender, Rochelle. Mahirap mang simulan, mabigat man. Pero need nyong mag-asawang isa't isa sa ngayon. Laban nyo to para sa hustisya ng mga anak nyo. Kung kayo nahihirapan, paano pa silang mga musmus pala? Huwag nyo silang pakitaan ng kahinaan. Bagkos ay ipakita nyong matibay kayong sandalan. Aminin nyong lahat sa mga magulang ng tito ng anak nyo. Dahil kung talagang may malasakit sila sa anak nila at sa mga anak nyo, may intindihan nila yung sitwasyon. Para rin yun sa mga anak nyo pareho. At kung sakali man na hindi umayon ang panahon at hindi kayo pinakinggan na hoping wag naman sana. Plan B.
Lumapit kayo sa munisipyo at DSWD para matulungan kayo ng libreng assessment at makakuha kayo ng PAW. Ilapit nyo rin ang kabuhayan nyo dahil baka bitawan kayo ng amo nyo. Napakalakas ng laban nyo kasi mga musmos ang kalaban. Napakalinaw ng pagkakasalaysay. Sa mga anak nyo, meron pa naman sigurong ibang school sa lugar nyo na pwede nilang paglipatan. Mami, please ilipat nyo sila. Badly needed din nila ng expert kasi trauma sila. Ilapit nyo sa kahit na sinong makapangyarihan sa lugar nyo. Magtiwala kayo sa Diyos at tatagan nyo, laban nyo to. Mangingibabaw ang katotohanan at karapat dapat na hustisya para sa inyo.